Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa tub alaina wa liwalidina wa barik lana fi hadzal yawm, yaumul Eid al-Fitr al-Mubarak. Allahumma innana nas'aluka an taqabbala minna a'malana as-salihah, qiyamana wa qira'atana. Ya sami'ad du'a, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mga kapatid, ngayon po dito sa Riyadh ay 12:45 po ngayon ng madaling araw. Kanina gusto ko talagang matulog dahil simula ng buwan ng Ramadan ay hindi ako nakatulog ng gabi. Since the first day of Ramadan, hindi ako nakatulog ng gabi. So ngayon, kanina sabi ko sa misis ko, matutulog ako ng maaga para at least na-experience ko yung buong buwan na isang buwan na hindi ako nakatulog ng gabi. Pero alam mo yun, yung nasanay pala yung routine ng pagtulog mo, yung katawan mo. Tapos halos isang oras talagang hindi ako makatulog o 2 oras kanina sa aking igahan. So ngayon, biglang pumasok sa isip ko na wag natin palampasin ang bawat segundo, oras na maari tayo ay makapagbahagi. Lalong-lalo na alam natin ngayon po dyan sa Pilipinas ay madaling araw, katatapos lang po ng inyong Fajr at maya-maya ay magsisimula na kayo magdasal ng Eid al-Fitr al-Mubarak. So marami kasing mga nag-message, nagtanong sa atin na mga kababayan natin, mga kapatid natin, paano yung pagdarasal ng Eid. So mga kapatid, kanina ay nabanggit ito ng Sheikh na si Dr. Abu Abdullah, si Mahdi, ang paraan. Okay? So banda iman to, siguro muna sa mga sandaling ito, pagpasensyahan muna, maranaw muna ako dahil ito ay para na rin sa ating mga kababayan na mga maranaw. Mga luksami, mga pagremi, ang tunay hukuman o kasimbayang si isagyang kai Eid al-Fitr al-Mubarak. So mga ulama na adna miya bagi akatiruran, pagani na pitiruran na ala thalathati aqwal. Taluwai batad kaya aluyeran sa gyang kai hukuman o kasimbayang sa Eid al-Fitr. Adna sa bagi mitiru tigran na fardu ain o paman na lagi dai wajib nisisita kailangan nakasumbay ang anutaw ka fardu ain o paman nagkapa so fard na kapakaya isik sa kutaw may ka dinian gulalan adma na mitero ko sa bada mga ulama na kanabay ni fardu ain ka fardu kifaya o pama kamitin nag-usab adu mga taw ase ko mga jamaa na sumangapad na diran mitindig so sa kataw tirambisa na kanabas kanyang kadusa adma na mitero at tigyan na mustajab. Ay mga dalil sa giya na upama na kanabay ni fardu ain na kagya kanaba minisugu kagya sabab sa surah Rasulullah alaihi salatu wasalam na ayabu amya aloy wajib fardu ain absumbayangan na salatul maktuba al-khamsah. So 5 waktu absumbayangan si iko uman gawi. Giya so fajr, dhuhur, asar, maghrib, bago ay siya, gina ni wajib. Nagyang ka ay salatul idain, na kanabay ni miya aluyo pa maapad kung mga wajib. Ugaid, nagyuto ba ki aluyo no sabad kung mga ulama, fardu kifaya. Kaya upama kami tindag, na upama na minitindag sabad na kanaba ka kadusa, badi raburo igira abi udrin. Udi na si mauujur ka, adig ka kapsumbayangan, agyang kanan oras, waktu ora gyang kana na waktu Eid. Uga Eid na giin na tantua malay arga si iko mga ulama. Mga lay arga si arkatanwa mga Muslim amya muasa. Kailangan na
simbayang tanu Said. Usain tanu adaan so sabad ko tunay ka simbayang Said. So makapsimbayangon, so sa kami ron siya sa Saudi Arabia, hagus pa da mga inged dita katawan siya sa Pilipinas na da mga inged kaya kapakayan nung so makapsimbayang siya ran, na ayad na normal na makaumatan ko masjid na simbayangan ng mga sunnah. Kaya ayabuwa sunnah ko kapag mga masjid na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitero yan na idha dakhala ahdukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Inisugo Rasulullah basta makasungkan ko mga masjid na bago kanwa paguntod na kailangan na simbayangan sa 2 rakaat as-sunnah. Na gito ayabob simbayangan tanu na 2 rakaat as-sunnah kagya ihtiram lil masjid. Upama na gito so kapkuan na tanong ko masjid ka kinisurguno no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mapasado to na so imam na takbir kanyan sa marawa ini madaklaki ulayo ng mga ulama ko makaperay takbiratul ihram na etanun ko ana so kalilid makapito tano makatakbir padunso pagani takbiratul ihram na makatakbir ka sa makapito na safe man ko ikadua ka rakaat na pambaloy na ka ikanam. Pagani na 5 na idyun mapadso takbiratul ihram si ko indal si saging ko kaya pakasujud ka naguti kaya balunin ikanam tenudan na ika-5 ika-7 na ikanam si ika-2 aya sunna na ayong batian ka ay sakab ka asura nagyang kutwa salat gitwa mi aloy sa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul a'la sabbihasma rabbikal a'la so ika-2 na mbatian ka nagyang kuto salat surat al-Ghashiyah. Nagyutoy suna, naliuliwan roon na madakal panapad. Kanabag yutubo. Pesan siya mi mumuras sa mga ayat as mbatian ro. Alright. Anto na ay mbatian ta igiram ya katakbir ta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sisagyang utama kapito. Anto na yung mbatian ro. So mga ulama na adna mitero adad ng mbatian. Kaya sabab sa YouTube upama paduto ko sunat yan, kapkuan na ngayon. Upama na batian ka sa dad ng batian kaon. Ugaid na Peter Upman, ayaki ka Peter na si Imam Ibn Hanifa, agu si Maliki. Ugaid na si Ibn Mas'ud, agu si Walid, si ko mga khulafa, so mga sahaba, na ayar kiranon, na laaba sabihi, kapakaya ad na batian ka. Si sagyang utang mga paglitan nagyang uto Allahu Akbar na embatian ka nagituan tuthni alay wa tahmadullah wa salatu ala nabi. Pamanapudin ka so Allah penelamatan ka nagu silawatan ka so Rasul na kapakay penandua ka si sagyang utang paglitan. Na adna igirawa na bad pendirichu kaya gitu ba so nabadno to kapakay nabatian ka agu kapakay adabatian kaun. Anto na isuan ta ibarat na so miya kay siya as isa inged natigra na kasimbayang misi sa masjid ka pundin sa barm inisugu iran aded na kasimbayang sa masjid ka pag-iwasan nagyang ka iya kapakala agyang ka iya sakit. Miyaw say pananan o mga ulama tano paganeron na so agama tano agama Islam na agama akapangungunutan. Ayad na sumiyuguro na so parintah. Mga dato aguso mga ulama na wajib so kaunuti tanukiran. Tigu Allah sa Quran na wa ati Allah wa ati Rasul wa ati Allah wa Rasul wa uli amri minkum. Unutin niyo so Allah susuguyan aguso mga mampuner kanu sa pamikiran ko mga dato aguso mga ulama na sa inisuguiran. Ngayon kagiin na ka mapiano pagtaw. Giin na ka pananggila. Pitero kini Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu imraan kadara arafa kadara nafsihi. Paman isa mituturuto na ini kalimu Allah so tao pian ng gilaan yan udi nakatawan yan agyang kuto apakabinasaon katawan yan na ginawa yan. Nasuk agamatan agama Islam nakapananggila. Katawan tanudin ay ako makalilid inwa ipakadaklagyang kaya panyakit COVID-19 kasabab sa gyang kaya di ka pakandeket-deket agu di ka pakatimu-timu utaw. Na miyo say tanu agyang kaya kasimbayang sa gyang kaya id nagyain na wa kanaba ini tika lagi du para loka babad na imaya baloya upama na fardu kifaya. Na badilabaw upama na adnak pagkalak ako sakit so kasong sa masjid na
Pia kay wagamatan wa agamis lama pia wajib na kapakay di ka rusumong amay kas ka na pagkalaka paguran pagkalaka ko riduing ka o di na di pagkalaka pa nga panyakit nasa manuto na miyate mo kapakaya di ka din sumong sa masjid kagi ad na miya baloy asabab na umapman ada mabaloy asabab na kapangungunutan ko mga dato gusto mga ulama na which is langon din no to simba dead na kada iko muslim Allahu Akbar langon din no to simba aping gulaw lang kasi ko Allah na bapiyada kami da ka makasungsi sa masjid na kaya kabaya ka na mitindig ka na singa din tinigin sa walay na tunay kintindigun sa walay gipa kay siya aya kitindig nun sa walay mga luksami mga bangsami katanan piyang aluibu usabad ko mga ulama tamon na ada ako taba ang batia so imam so ama na siyang sa kanyan na siyang sa kanyan sa sunna agito makapito makatakbir si ko pag niya rakaa na ikadua na makanam na mapasad ito na makasilam na miya pasad na aya mga sunat at ngalabakan o pamakatso makapsimbing sa masjid na pigus kanyan sulod sa mapiadintaran o di na bago agu kakamutan na before asung sa masjid nagkans kanyan na makakans kanyan pan na piyamay to so Rasulullah na pisung kanyan naroon na tamar ikadua pinasunat na sungga si sa masjid na upama na pilalakaw ka so Rasulullah na ikapsungyan naroon na si ko kapsungyan naroon na si ko lalanian na taman sa kapkaswiniyap man sa walay na salakaw man alalan apagalin niyan subhanallah gina ni mayang aloy si ko mga sunat kaya aluyasan o mga hadith Rasulullah alayhi salatu wasalam. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ay inexplain na lang po natin ito, ang patungkol dito sa paano magdasal ng Eid. Kasi mayroon ding mga nagtatanong sa atin, paano po nandito kami, quarantine kami, paano kami magdasal ng Eid. Yun nga po, sinabi na natin na ang Eid na ito po ay hindi siya wajib, na hindi katulad ng pagdarasal ng 5 beses sa isang araw na wajib, kasalanan. Pero dito ang hukom dito ng mga ulama ay ito ay sunnat, mayroon din nagsabi na sinabi nila na ito ay sunna al-muakkada. Ibig sabihin mas nauna pa siya sa sunna. So, inshallah wala tayong kasalanan kung hindi natin ito may sagawa sa masjid, kung lalong-lalo ako ito'y pinag-uutos ng gobyerno o ang mga ulama o ang mga leaders natin na wag mo muna tayo magdasal sa masjid. Dahil ito po ang relihiyon nating Islam, na ang relihiyon nating Islam ay kung ano yung makakabuti sa pamayanan at kung ano ang makakabuti sa sangkatauhan. Yung nag-text at nagtanong din sa atin, sabi nila, Ustad, may nag-text sa akin na sabi niya, kung wala daw kami dito sa Maynila nang magsala, sasabay daw kami doon sa Cotabato. Ang layo-layo nun. Paano kami, ang layo-layo ng Cotabato sa Maynila? Natawa talaga ako doon sa question ng kapatid natin. Bro, siyempre, ang pagdarasal, doon sa lugar kung nasaan ka. Hindi na kailangan na sumabay ka pa doon sa malayong lugar para pakinggan mo kung paano sila magdasal. At ito ay na-explain na natin na ang pagdarasal dito ay ito nga hindi ito wajib pero mas malapit siya sa wajib. Pero kung kakayanin mo, yes, do it. Lalo ka kung may lugar na ito ay pwede at hindi mapapahamak ang mga ibang mga kamusliman, dahil ang atin po ay ang kinukuha natin ay yung mga tao na kung saan ay ito ay makakabuti. Ang Islam ay la darara wala dirar. Ang Islam ay walang hindi tayo nagpapapinsala at huwag tayo magpapinsala. O hindi tayo nagpapapinsala sa mga tao at huwag tayong magpapinsala. Ibig sabihin, ganun lang yun. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Precaution is better than cure. So, ganun pa man po ang sunna sa pagpunta natin sa masjid, maliligo tayo. Tapos, masusuot tayo ng bagong damit. Kung walang namang bagong damit, ay yung pinaka-paborito mo sa mga kasuotan mo na malinis, at magpagpaperfume tayo, magpapabango. Bago pumunta sa masjid, ay kakain tayo ng kunti lang. Subhanallah. At ito po ay selebrasyon. Uulitin ko, ito ang dapat ipagdiriwang ng mga kamusliman. Sana nga lang, walang pandemic, kasi maganda yung mag-gathering ang pamilya, mag-reunion ng pamilya, pero dahil pa rin sa may pandemic, dapat pa rin talaga umiiwas. Pero ang punto rito, ito yung mga araw na dapat nagsasaya ang mga Muslim. Ito yung araw na dapat tayo ay kumakain yung araw ng pagkain, kasi subhanallah, nagpaalam na sa atin ng ating bisita ang Ramadan. So magpunyagi, i-celebrate natin. Minsan si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumating siya sa Medina, at dumating siya doon at nakita niya yung mga tao na mayroon silang pagdiriwang.
At sinabi ng propeta, ano itong pagdidiriwang nyo ito? Sabi nila, ito po yung nakagisna namin sa aming mga ninuno na pagdiriwang. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, وَقَدْ بَدَّلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا أَيْدَيْنِ. Ang sabi dito ng mga pantas, sabi ng propeta, pinalitan na ng Allah kung anong mga pagdiriwang ninyo. Itong Eidain, Al-Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Ang ibig sabihin po, ang pagsilibrasyon o pagdiriwang sa anuman sa lahat sa Islam ay ang Eid na ang Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Nagsasaya ang mga Musliman, nagbibisitahan, nagbibigay ng mga pagkain sa bawat isa, nagpapatawad sa bawat isa, at kung ano yung turo ng Ramadan na iniwan sa kanila ay sila ay yun ay dala-dala pa rin nila. At kung makikita natin ang Eid, ang pagsasaya ng mga Muslim ay ito ay uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin nyo po ang buhay ng Muslim, anong selebrasyon mo, anong ginagawa mo, ito pa rin ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw nga ay natutuwa, hindi ba? Bumibisita at nagbibigay ng pagkain at nagdidikar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paraan po ng pagdarasal, na-explain na po natin yun kanina sa wikang Maranao, na ang simple lang po. Kung hindi kayo makapunta sa masjid, maski na lang sa bahay nyo, kung ikaw ang ama, ikaw ang mag-lead sa kanila ng prayer at wala na pong khutbah. You don't have to deliver your message na magbigay ka ng khutbah. Sapat na po yung sala na sunnah, na ibig sabihin yun, yung 7 na takbir at yung pangalawa ay 6 na pagtakbir mo doon. So pagkatapos na yun ay tapos na ang Eid ng inyong pagdarasal. So alam po natin ngayon ay oras na sa Pilipinas, 6:00 na po, na kayo ay nakapagdasal na sa Eid. Yung mga nagdasal sa kanilang bahay, pwede na rin po yun. At yung mga, kung may sa masjid, pero ang sabi nga ng BARM at ang ating mga kinaukulan ay wag muna sa BARM. So katulad ng pagdarasal natin last year. Di po ba last year nagdasal din tayo sa bahay dahil nasa kasagsagan ng pandemic. So ganun din hanggang ngayon. So walang kawalan po. Ang pinakamaganda sa Islam, what is the beauty in Islam, is that whatever you intended for the sake of Allah, you are performing good deeds, and unfortunately, you did not able to perform it, but still the reward, the good intention is already written by the angels of Allah. It is because your good intention had already intended by your heart. You want to go to the masjid, you want to perform salah, but you were not able to perform. And then inshallah, your good intention is already written by the angels of Allah. So this is how simple our religion. This is how easy our religion. Allah subhanahu wa ta'ala does not put us into difficulties in performing our religion. Idha dhaqal amr ittasa. Pag humigpit ang isang bagay sa Islam, ay ito ay napapaluwag niya. At kung ito naman ay maluwag, ito ay napapaghigpitan niya. So ganun lang yon. Kung ano yung pinag-uutos ng Allah, hindi natin kakayanin, wag natin itong pilitin ang mga bagay na hindi natin kakayanin. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya sa pilitan at hindi rin niya gusto na nahihirapan ng mga tao na magsagawa ng ating relihiyon sa mga ritual. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ang gusto ng Allah sa inyo ay yung pinaka madali at hindi niya gusto yung pahirap sa atin sa ating relihiyong Islam. So mga kapatid, ang mga sunnah na dapat natin gawin, yun nga, dapat ngayon nagsisimula na kami dito sa Saudi Arabia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yun po yung dapat nating binabanggit. At yun ang ating mga sunnah, parami natin ng dhikr sa Allah, ang dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito na rin po yung talagang araw na dapat tayo ay nagsisiyahan dahil nakaranas na po tayo ng pagraramadan. Tunay na mapalad ang mga tao na sila ay nag-ayuno sa buwan ng Ramadan para sa Allah subhanahu wa ta'ala at tunay na sila ay nakamit nila ang biyaya, pagpapala, habag at gantimpala ng Allah. At pagsisisi naman sa mga taong nagpabaya sa buwan ng Ramadan na hindi sila nag-ayuno o binaliwala nila dahil dumating man lang ang bisita na ito at ito ay hindi nila pinaghandaan ng mabuti. Alhamdulillah, tayo po sana tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga mabubuting gawain at anuman ang turo ng Ramadan na ito ay sana ito ay
naipamala sa ating buhay at sana ito ay magampanan natin maski nagpaalam na ang Ramadan. Kung gumawa po tayo ng kabutihan sa Ramadan, dapat ito ay tuloy-tuloy. Kung sumamba tayo sa Allah sa pinagbutihan natin na sambahin siya sa buwan ng Ramadan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lang siya buwan ng o hindi siya Panginoon ng sa Ramadan lang. Gagawin natin ang paggawa ng kabutihan at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala maski ito ay wala na ang Ramadan. Yun po ang dinala sa atin ng Ramadan para tayo ay maging malapitin sa Allah, para tayo ay maging matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun lang po sa mga puntong ito dahil yun na nga, hindi talaga ako makatulog. So, inisip ko sana kapulutan ng aral ang mga sandaling ito. At sana po mga kapatid sa yung mga sumusubaybay sa atin sa ating mga programa sa Ramadan, ngayon na po ay subhanallah parang kahapon lang dumating sa atin at ito ngayong araw na ito ay nagpaalam na. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nakakalungkot po talaga dahil nagpaalam na sa atin ng Ramadan. Hindi po natin alam kung sa susunod na Ramadan tayo ay aabot pa sa mga tao sa darating na Ramadan na yon. Kaya kung sino man ang naggumawa ng kabutihan sa Ramadan, mapalad po kayo. Ilingin natin sa Allah na tinanggap niya. Ang sino man na nagparaya at binaliwala nila at hindi gumawa ng mabuting gawain at hindi nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, may oras pa po na tayo ay magpa-humiling sa Allah ng kapatawaran at magtawba sa Kanya dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na mapagpatawad. Ang sino mang gustong magnais sa Kanya na patatawarin ay patatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa po huli ang lahat. So mga kapatid, hanggang sa muli, yun po yung pag-explain ng mga pantas patungkol sa pagdarasal sa Eid na ito. At sana ito ay maligayang binabati ko ang bawat isa sa atin. Ang ating mga kapatid, mashallah, sa London, sa United States of America, minsan sa France din, nakikita natin ang mga viewers natin. At sa Sweden, sa Japan, kay Inday, mashallah, suki ko yan si Inday. Lagi yan nanonood, naging nagtitext, nagtatanong. At sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo, yung kayo po na laging sumusubaybay, pagpaumanhin ninyo po, hindi ko nababanggit lahat yung mga pangalan ninyo, yung mga shoutout na yan dahil ang hinihiling ko lang, wallahi hindi nyo alam na ako'y minsan o lagi na humihiling sa Allah na ya Allah kung sino man ang sumusubaybay sa ating mga videos at sa videos na ating mga kapatiran, ya Allah kahabagan sila, patawarin sila sa kanilang kasalanan, dagdagan ng mga biyaya na ibibigay sa kanila at tanggapin nawa tayo sa kanyang paraiso. Allahumma amin. Hindi nyo yan alam pero ako po personally nananalangin po sa inyo. Yung minsan po na hindi ko nasasagot hanggang ngayon yung kanilang mga katanungan o hindi ko pa nabubuksan, ipagpaumanin ninyo po dahil sa kakulangan ng oras natin, nag-iisa lang po tayo, tao marupok mahina. At yung minsan na bakit si Ustad hindi niya nasagot, bakit si Ustad parang binabaliwala niya, huwag po kayong mag-isip ng maling panghihinala sa mga ustad o sa mga tao. Kung hindi ito nasagot, kung hindi ito nabigyan ng pansin, magbigay kayo ng yung pagpapasensya. At huwag tayong mag-isip ng masama na baka si Ustad hindi niya sinasagot, si Ustad hindi pumapansin or anuman. Hindi lang ako, sa kahit sino sa atin. Umisip pa rin tayo na magbigay tayo ng beyond na reasonable doubt sa mga tao. Na ibig sabihin, magbigay tayo ng maximum tolerance. Ang Islam po ay reliyon ng pagpapatawad. Eid Mubarak po sa inyo lahat, aming mga kapatid, all over the world, all the Muslims of the world. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all our good deeds at tinihiling natin sa Allah. Ya Allah, ang aming mga kapatiran na nahihirapan katulad po sa Palestine. Mga kapatid, hindi man umiiyak o lumuluha ang ating mga mata pero ang ating mga puso ay nasasaktan sa nangyayari kung saan nagdarasal ang ating mga kapatiran mismo sa Masjid al-Aqsa na ito yung pangatlo na masjid sa Islam at ang Palestine ay ito yung unang kibla ng mga Muslim kung saan nahihirapan, nandyan yung pangamba at takot ng ating mga kapatid ng mga Palestinian. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo na kung sino yung mga nangamatay dyan, alam po namin insya Allah igagawad sa kanila ang paraiso dahil sila po ay mga martir. At ang sino man nagpapatuloy na sila ay nagpapahirap, pinapaslang, pinapatay, they are killing mercilessly our brothers and sisters in Palestine. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw na po ang bahala na ang inyong puot at galit at ang mga taong ito
na nagpapahirap sa mga kamusliman o sa kahit sinong mga tao. Ya Allah, kayo na po ang bahala sa kanila. Parusahan sila dito sa mundong ito, lalong-lalo na sa araw ng paghukom, dahil ang relihiyong pong Islam ay relihiyon ng pagpapatawad at ang relihiyong Islam ay relihiyon na may kapayapaan, pero nakikita natin walang respeto po ang ginagawa ng mga Yahud sa ating mga kapatid na ito. Kaya ang Allah po ay hindi natutulog, ang Diyos ay hindi nagtutulog, pero ang mga Muslim walang kawalan po yan. Namatay ka na syahid, lumaban ka na syahid, nagtimpi ka na ikaw ay mayroon ding katimpala. Ang sa atin po ay laging manalangin. We should have always to include in our prayers that may our brothers and sisters in Palestine and all the rest of our brothers and sisters all over the world who are suffering, struggling, who are experiencing difficulties and obstacles in life, may Allah subhanahu wa ta'ala give them reward. Allahumma amin. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant them paradise for those who died as a martyr. Allahumma amin. Allahumma amin. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy niyo pong panunood at patawarin tayo ng Allah sa ating mga kasalanan at igawad sa atin ang kanyang paraiso. Magpatawad po tayo ngayon. Hindi po natin alam bukas isang araw kung tayo ay mabubuhay pa. Ya Allah, tanggapin ang aming mga mabubuting gawain. Ya Allah, sana po mamatay kami na masabi namin ng la ilaha illallah at manatili kami na hindi kami kailanman magtatambal sa iyo. Tanggapin ang aming mga mabubuting gawain. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.